Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings. Thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior, and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron. I will also make thy officers peace, and thine exactors righteous. Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders. But thou shalt call thy walls salvation, and thy gates praise. The sun shall be no more thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself. For the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Thy people also shall be all righteousness. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Sabay. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will visit it with his Okay, let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray na pray palain niyo, Lord. As we reach the end of the book, Panginoon, nakita namin napakalawak ang scope ng Isaiah, Panginoon. At ito po ay relevant pa rin sa amin. We hope and pray mali namin yung salita, Panginoon, lalo na pag nakikita namin ito again. Nakakatulong sa amin, Panginoon. So, kaya pumupuli ngayon sa aming topic na kung saan kayo po ay mga mananampalataya sa inyo, Panginoon, yung mga anak ay glorify nyo, Lord. So napakagandang pangitain. Nawa ito ay asahan, tayo kayo maasahan at ito itong maaga na, Panginoon. So palahin ang bawat isa, encourage ang bawat isa. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Okay, so dyan din pa tayo nagbasa ng ano, no? Nabuto na natin. So, title, yung unang, yung last four, naalala nyo, House of Prayer for All Nation, the House of Prayer for All People. So, God's Call for Inclusion. Sa 56 yan, no? Sa 57, Revival to the Humble and the Contrite. So, malawak yung ng sa Isaiah. Pero halos kompleto actually. Kaya hindi naman siguro kayo boring. Kompleto siya, eh. And then, nabanggit ko na ba, revival to the humble and the contrite. No? Di ba? Very relevant. So, yung mga masaya, pero hindi lang hihina ba? Nakita mo kayo ng, tingnan nyo katabi nyo. Revive ba? Parang lantang na. Lantutay na. Baka hindi, kasi, humble and contrite, no? Expectation sa buhay minsan, doon mataas. And then, hard preaching works, Isaiah 58. And then, last week, your sin will separate you from God. Very relevant. So, nangyari yan sa mga people of God dati, Israel. Tayo na ngayon yan. So, salamat dito kayo, no? Kasi pag lumalayo kayo sa Diyos, kasalanan yun. Kasalanan, lalayo ka sa Diyos. Ganun lang yun. Kaya again, di po tayo hindi tayo yung mga charge ng iba na yung hypocrite daw, ganyan na ganyan charge ng iba. Palibhas sila, napakalayo na sa Panginoon. Ang tingin nila sa atin, santong kabayo. Tayo rin naman nakakalam tsaka Panginoon. Obviously, wag tayong ganun. Pero, hindi naman tayo nag-claim na perfect eh. Pero, the more na lumalapit ka talaga sa Bible, ang layo mo sa kanila. Again, hindi yung pinagyayabang. Yun, nasa katuparan, ginagawa mo totoo, and then, enjoy mo rin. Intindihin mo rin yung iba kung bakit ganun yung sa'yo. No? Anyway, so ngayon naman, nahanap ko dito yung, medyo katema nito.
Siguro pwede yung the heritage. No? Medyo positive kasi to. Hindi lang medyo positive talaga. No? Yun na. So, kompleto to. May warning, kasalanan, may... Kompleto. Anyway, title natin yung gabi. Yung mahaba, no? Sabi sa verse 2. The glory of the Lord. Sorry, verse 1. The glory of the Lord is risen upon thee. Haba, no? Ulitin ko. The glory of the Lord is risen upon thee. Yung glory, parang ano yan, di ba? Winner, saya, kasiyahan, papuri. The glory of the Lord is risen upon thee. Sabihin, sa'yo natupad yung glory ng Panginoon. Or actually, baliktad, pwedeng parang ikaw ay nag-glorify, parang ganoon din. Actually, kaya pag tinignan natin itong mamaya, puro positive. And then yun, bago ko makalimutan, kaya subtitle nito, The Grand Final State of the Faithful Believers. The Grand and Final State. Alam niyo yung final? Ang katapusan, no? Kaya mag-drawing muna ako para maintindihan nyo. Kasi ito pong chapter 60, para, alam niyo sa, nag-aaral tayo ng Revelation, di ba? Ano napansin nyo doon? Pag Old Testament ang reference, mabilis. Hindi ganun yung detalye. Kasi nga, medyo malayo pa yung mangyayari. Pero sa New Testament, sa Revelation, talagang hinihimay-himay na, binibigay ng detalye, ultimo araw, di ba? Mayroon pang oras eh. Yun natin yung katahimikan sa loob ng isang oras. Hindi yung Babylon, isang oras lang daw yun. Naggapi, di ba? So, bakit may details masyado sa Old New Testament? Kasi nga, malapit na ano yan eh. Si Jesus andito na, ni-reveal na yung salita. Kalooban ng Diyos, specifically, using or by the Son, no? Jesus. Ano hinanap ko? Yung notes. Wala pala yung ano dito. Kita niyo po? Samsung. Nasa labas. Samsung. Calculator. Baba po ng gallery. Ayan, ayan. So, kaya importante. So, hatiin natin sa, kasi, dahil ko sinasabi sa inyo, di ba, yung reward ng Panginoon, nasaan yan, kailan yan matutupad. So, meron ngayon, habang nabubuhay ka. Pero, especially, yung pinakamaganda is, diba, sa langit, ng heaven, earth. So, may rewards dito, pero hindi lahat natutupad dito eh. Pero ito yung sigurado, kaya dati iniipon natin yan dito. Dito ka mag-ipon ng kayamanan. Amen. Ngayon, itong tinatakil natin dito ay yung end times po ito eh, no? So may panahon daw, kaya ang title nga natin, final state, no? Grand final state. Yung parang pinaka-finale. Kung alam niyo yung Job, di ba? That naghirap siya, nagmayaman siya, pinagpapala siya ng Diyos, pero sinubok siya. Di ba? Parang economy lang. Eh. Sinubok, ubos. Later, ano yung pinaka-end state niya? Yung natapos dun sa kwento, no? Pinagpala naman siya, doble pa. So, maganda siyang storya, no? Climax at si Paul, ganun din naman. Dahil persecution, mandang huli. So, hindi pa nakita lahat ng blessing kay Paul, pero at least, nakalaya siya. Kung nakakulong siya na nakalaya, alam niyo yung kwento ba yung Paul? So, kahit paano, nasa, ano siya, meron siyang house arrest, yan, house arrest. So, pero at least nadadalaw siya ng mga kaibigan niya. And then, lalo pa siya nakapag-preach. Kasi nga, nasa Rome siya. Siyempre, ano yun eh, sentro yun eh. Ang panahon na yun. So, kahit siya'y nakulong, naganap yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Okay, so yung sabi ko, final state. So, kaya kayo, naisip niyo na ba anong final state ng buhay niyo? Di ba kaya pinag-aralan niyo din Genesis? Ano yung pinakamasayang ano ng buhay mo? Saan ba? Imagine nyo na. Siyempre ako, alam nyo na. Hindi naman tayo gusto maging masyadong malaki. Pero siyempre nakakaharap din tayo ng gano'n. Magtiwalaan ka ng
ng Panginoon talaga. Yung isip ko kasi pag nangihinayang talaga, sa totoo lang, pag nangihinayang pag may nakikita mga bakante, mga bateng lupa, di nagagamit. Itong isa, ito mga, ano pa kala ko sa atin na yun. So, ganun talaga, pero sa Panginoon lahat yan Amen. Pero yun, sa mga kulto, pag nakita mo yung mga kulto, di ba? Bihira itong dami ni Lolo ako to, sayang naman. So, hindi imposible yung pagkaloob sa atin ng Panginoon yun. Amen. Kasi naisip ko, lahat kayo matutulungan kasi pag mayaman tayo. But again, according to God's will, ang hirap din maghangad Kasi ang pangit, baka lalo tayong maano. So obviously, ang church, sa akin mamaya kayo naman. Yan ang aking binating ang harap ba yan. Siyempre, mga anak ko, successful na lahat sana. May asawa at anak na rin, maayos ang buhay, naglilingkod sa Diyos. Amen? Kami ni Mamayan, siyempre, ano pa rin, ministry pa rin, pero relax na rin. Medyo, ano pa, enjoy na lang yung mga apo. Maganda yung church. Successful, no? So yun ang end state ko kayo. Sipin nyo na, siyempre kayo, maganda, may asawa kayo, amen? Maayos. Pamilya, naglilingkod sa Diyos, yan. Sino naman gusto mag-share? Tatay. Si Bad, mayroon na itong dami itong lupain Kaso gastos pa rin yun, bagong lupa lang yun. Anyway, alam ko natin kay Bad So dito, kaya drawing tayo, may 3 klase kasi ito. Alam niyo yung pagkakadadaanan natin ito lahat Medyo 3 yung dito. Hati ito yung new heaven, new earth. Pwedeng heaven na rin yan. New heaven. New earth. Okay? Sa gitna po, yung sa end times kasi, may tinatawag tayong millennium. Millennial reign of Christ. 1,000 years na si Jesus dito sa lupa. Maghahari. Madadaanan natin kasi ito At ang dami nating chapter dyan, di ba, sa Isaiah? And then, ito yung nasa earth lang. Kasi pwede ka pa rin pagpalain ng Diyos habang nasa earth. Yun nga yung masaya dun Kung kaya kang pagpalain ng Diyos sa lupa pa lang, imagine mo sa future, pag nagtapat ka talaga. Okay, so sana hindi na bago sa inyo to. Kung bago pa, at least ngayon alam nyo na agad sa earth, pwede ka pagpalain, sa millennium, napakasaya niya kasi nga, tayo na yung maghahari kasama ng Panginoon. So may kasalanan pa rin yan. Later, mag-gera pa rin dito yan Kaya yung pinaka ito, new heaven and new earth, madadaanan din dito. So, dinidescribe dito sa chapter na to. Huwag kayong malilito, ba't di sinabi Pastor John, paano mo nasabing ganyan? Ikukumpara natin sa Revelation. Okay? So, sa inyo gusto? Sa earth, sa millennium, o sa new heaven and new earth? Wala lang kasalanan dun Yun ang gusto natin. Okay? Pero kahit sa millennium, pwede tayong mangarap. Then, kahit sa lupa ngayon. Okay? So, ngayon, itong earth na to, pwede nating hatiin. Ito kasi yung sa Israel Yan. Sila yung people of God dati. Ngayon naman, yung mga Christians. So, applicable din yan. Dahil ang Israel talaga, ngayon, yung Kristiyano. Tandaan nyo yan. Okay? At may marami na tayong doctrine na daanan ngayon. Ngayon, umpisa na natin. So, ang title natin ulit, The Glory of the Lord is Risen Upon Thee. Pag sa'yo natupad ang kalooban at Diyos at glory ng Diyos, hindi ganyan ang mukha mo, Mark. Masaya ka lagi. Kung hindi lang mukhang baliw Pero nakakita kayo ng taong yung parang tulala na hindi naman, pero nakangiti kang At kahit dumating yung problema sa'yo, wala lang yan. Wala Yun lang. Parang kang maya ko na, milyonaryo ka, tapos nanakawan ka ng 500. Wala ka ba nun? Natatawanan mo pa yun, di ba? Ito pa. Okay, ulitin natin. So, ulitin tayo. Umpisa natin. So, arise! Shine! Ngayon, di sinabi dito kung sino to pero obvious na to. Ito yung Israel at yung tunay na Israel. Okay, again, especially sa mga Kristiyano. So, arise! Shine! Alam niyo na may shine, di ba? So, sa Matthew 5,
Ang sabi doon, let your light so shine. At kahit sa panahon natin ngayon, it's time to shine. Ano yan, di ba? Mga nagdadalaga dito, di ba? Mga bibinata, di ba? Ikaw na yung presentation ka, it's time to shine. Yan na, pakita mo na yung galing mo or something, di ba? Ang tayong carnal na pangit naman. Kaya, arise, shine, for thy light is come. Dumating na yung light. Sino yung light? Diyan, 1:13 ba yan? He was the true light that lighted every man that cometh into the world. So, di ba kaya nakakatuwa pag ikaw ligtas kayo, hindi ka katulad ng iba. Ibang-iba talaga. Pag yung mga unsaved, kahit pa mayaman niya, parang kasi mayaman na, parang naghahangad pa rin So, kaya shine, and the glory of the Lord is risen upon thee. So, yung mga next dito, puro positive to. Tingnan natin. For behold, bakit daw? For behold, the darkness shall cover the earth. Maganda ba yun? And the gross darkness, the people. So, medyo negative. Kaso may but. Okay? Ganyan, kunwari, may kadiliman. Kunwari, madilim ngayon, gabi. Pero ikaw, may ilaw ka. Diba? O kaya taggutom, pero ikaw may pagkain ka. So, ganun yan. Minsan, yung naalala na yung kwento ko sa inyo, diba yung painting na nanalo? Naalala niyo yung painting? I-drawing mo yung kapayapaan, dapat mas kapayapaan yan. Mas maganda. So, yung second place, syempre yung may bukid, may dagat, at may... Pero yung nanalo, yung nakakalala, yung bunga bagyo, ang kapayapaan doon. Pero yung dinowing niya kasi yung ibon na yung mga anak niya natutulog ng mapayapa. Diba? Pwede yun parang yung kanta natin. Shelter in the time of storm. So, gano'n yun. So, magkakaroon kadiliman, babalutin yung mga tao. Pero, but the Lord shall rise upon thee. His glory shall be seen on thee. So, yun, parang Matthew 5 nga rin na kahit pa, ikaw yung ilaw ng sanlibutan So, maganda yun. Ikaw yung kahit nagkakagulo na sa mundo, ikaw sa atin nakatingin minsan. Pansinin niyo po yun. Pag kilala kang Kristiyano, minsan parang inaabangan nila kung ano sasabihin mo Kaya sana may wisdom tayo. Kasi inaabangan talaga nila, nakatingin sa atin yan. Hindi sana tayo katisuran. Tuloy lang natin, and the Gentiles shall come to thy light. So, light pa rin, Pero, sila pupunta sa'yo. Bakit? Sino dito yung gustong pupuntahan ka? Anong gusto sa'yo? Siyempre, malungkot sila. At least, mapasaya sila pag nakita lang ikaw. Kasi, hindi ka, alam mo na, hindi ka malungkotin, hindi ka negative na tao. Lalo to. Kung alam nilang ligtas ka, or kung kahit magdududa pa sila, pero still, iba-iba ka ito daw, again naalala niyo yung ating alalahanin niyo lang to, basta sa Earth, Millennium, saan papasok to? Pasok yan dun sa dalawa, okay? Obviously kasi sa New Heaven and New Earth, wala nang makakapasok doon na kasalanan So, pero sa panahon daw natin ngayon sa Earth, sa mga Israel, nangyari po sa kanila yan. Kung naalala niyo sa Esther, may iba natakot sa kanila, naging Hudyo. Kasi yung Hudyo po, hindi naman race yan Religion yan Amen? So, ganun din tayo. Kunwari, yung mga Baptist ngayon, lumakas, may Baptist Day, di ba? Kunwari, talagang nakakita nila kasi pinoproclaim mo, tama, totoo. Maraming magiging Baptist, magiging Kristiyano. So, in-specify ko Baptist kasi alam nyo na, yung Christianity ngayon, masyadong malawak So, the more na tayo ay masipag at nakikita nila yung buhay natin na maayos, yung iba dyan ay talagang good joy, lalapit at again, hindi yung pinaka natin, una maligtas sila. Okay? So, pero, hindi malayo na sila ay mag-good joy. Amen? At yung ilaw mo, nailaw na rin nila. Yan yun. Ano nung kings and to the brightness of thy rising? Kasi po kung meron mamayabang, yung mga kings yun Pero, pag talagang nakita nila ilaw mo, actually nangyari po bagay sa Catholic kasi,
Medyo may, alam yun na, compromise eh. Pero nung panahon daw ng mga lakas yung Catholic, yung mga hari daw, tatakot talaga sa kanila. Kasi nga, kuha nung church yung yung tao eh. Kasi makapangyarihan talaga yung salita ng Diyos. Yun nga lang, nakorap. So, kahit po sa ngayon, pansinin niyo pag ikaw talaga kita sa buhay mo yung Christianity, takot yung mga, huwag ka mananakot obviously. Pero, hindi ko dapat yung takot. Makikinig ba kayo? Amen. Walang mas mataas na righteousness pa na meron sila eh. Amen. Kumpara sa'yo. Hindi niya. Kaya sabi lang dito, the keys to the brightness of thy rising. Kita nila yon. Kaya sila yung lumalapit sa'yo sa tamang paraan. Okay? Tuloy ko lang ha. Lift up thine eyes round about. Pakibasa nga po, ready go. Lift up thine eyes round about, and see, all thy gathered themselves together, they come to thee. Thy son shall come from Far, and thy daughter shall be near. nearest of thy son. Okay, ito na po yung medyo kumparagin natin yung Israel, no? So, pero ito na yung sinasabi ko kanina, lalapit sila sa iyo kung sino man yun, no? Pero may binanggit dito, they shall gather themselves together, they shall come to thee, thy sons shall come from afar. Kailangan natin mabanggit sa soul winning, di ba? Kung wala kang mga anak, soul winner ka, hindi mo malaman kung saan nanggagaling yung mga nawiwin mo. Parang ganon. Ngayon sa Israel, pwedeng nangyari kasi sa kanila yan, kung alam niyo yung diaspora nga, yung nagwatak-watak sila, later, binalik sila ng Diyos. So, ito yung gusto sabihin, medyo, anong tayo ngayon history. So, pero natakil na rin natin ito dati sa anti-Judaism, no? So, isa sa mga sinasabi ng mga Hudyo ngayon, yung mga unbeliever kay Jesus, nangyari daw yung nag-gather sila at papunta sa Israel noong tandaan niyo yung date 1948. Nakikinig nyo kasi pag nagbabasa kayo ng mga Christian materials, kaso na-impluensya ng mga Hudyo. Baka sabihin nila dyan, pag binasa mo yung mga komentaryo nila, 1948, nakita nyo yung Israel, di ba? Kasi sa history, yun nga, talagang bumalik yung ibang Hudyo. Kaso hindi nga mga believers in Christ yun. Kaya sa atin, dapat hindi tayo believe doon. Itindihan nyo ba? 1948, pinagkaloob sa kanila yan kasi may mayamang mga Hudyo. Pinagkaloob sa kanila Israel ngayon. Kaya nabalitaan niya lagi ang gulo doon. Bakit? Kasi pinalis nila yung mga matagal na nakatira doon. Mga Kristiyano, mga Muslim, mga kung ano-ano. Pinalis nila yung inangkin nila. Kaya grabe yung galit sa kanila yung mga tao doon. Ngayon, hindi ako makakampi sa Muslim. Pero isa yung Israel ngayon sa Middle East. Napaka-polarizing topic po niyan. Okay, so huwag tayong papaloko. May mga material ngayon sa mga Christian bookstore na walang 1948 yan. Bakit? Una, hindi naman sila believers in Christ. So, bakit ka maniniwalang anak sila ng Diyos at magagather sila? So, hindi applicable sa kanila yon. Parang pag kayo nakakarinig ng Catholic or Iglesia ni Manalo, mag-preach for example, napakaganda, may totoo din. Pero ayaw mag-amen ka ba doon? Hindi dapat Kasi out of context yung ginagawa nila. So, ganun din sa mga Hudyo ngayon. Okay? Kayo makiki-amen doon, I support Israel. Di mo alam sinasabi mo. So, nangyari ito, actually, nung una, balik tayo sa earth, nangyari yan sa panahon ni, sino nagpabalik sa kanila? Nasakop sila ng Babylon, sino nagpabalik sa kanila? Kaibigan nyo, King Cyrus. Mamaya, tuloy-tuloy ito eh. So, pinabalik sila, ginather sila, na-scatter sila, pero ginather sila ulit. Pwede yun dito, applicable yun. Kasi nga, kapangyarihan ng Diyos yun eh. Amen. Kasi imposible na yun, kaya nga siniscatter sila, magwawatak-watak na sila. Pero, sa biyaya ng Diyos, miracle, nag-gather po ulit yun, nakapagtayo ulit sila ng templo, nasira lang yung templo ni Solomon, binid ulit ni Zerubbabel. So, miracle yun. So, isa sa mga application dito yun. Okay? Pag sinabing, thy daughter shall be nursed at thy side, ano sabihin nun? Kaya ang hirap po mag-abroad yung lalaki. Bakit? Yung anak mo lumalaki, hindi mo alam, nakita mo lang sa picture. Ang saya kaya nung, yan. Ang saya niya. Kaya si Stephen, naalala ko, punong-puno ng kaligyan niyang puso. Kasi
lumaki sila kasama ko. Kasi privilege yun. Ayun, ayaw ko sa abroad na so kasama ko sila, kilala ko sila. Kilala nila ako. Amen? Yung sinasabi dito, kasi blessing yun, pag yung mga anak mo ay lumaki sa katabi mo. Okay? So blessing yan. Then thou shalt see the flow together and thine heart shall fear. Say natin. Then thou shalt see and flow together. Ano yun? Ibig sabihin, pag nakikita mo na, ito na yung blessing. Nakikita mo na yung trajectory mo, maganda. And thine heart shall fear. Ba't ka magagalit? Magagalit, matakot. Positive fear yan sa Diyos, di ba? Kung ikaw alam mo paano ka pinagpala, lalayo ka pa ba rin sa ganung path? For example, pinagpala ka dahil nasa church ka, dahil tinuro ka salita ng Diyos, nakikita mo iba, watak-watak ang buhay. Matatakot ka nun. Amen. Na lumayo sa Diyos. Kasi makikita mo iba, wala nang pinagkaiba siya, kapitbahay mo. Pareho kayo lumaki sa ganyan, ganito lang yung economic level nyo, pero sila, bakit sira yung buhay nila? Ba't ikaw maayos? Amen? Kaya ano po yan eh. Minsan maganda yung nausubok tayo, pero maganda rin pag pinagpapala na tayo, nakikita mo, at i-acknowledge mo kasi na huwag ka magyabang. Kaya matatakot ka. And be enlarged. Ibig sabihin, matutuwa ka. Enlarge yung lumaki, hindi lang sa physical. Pero, ano rin yun. Madalas kasi sinasabi sa Bible yan eh, enlarge your heart, ganyan. Because the abundance of the sea shall be converted unto thee. Parang tula eh, no? Ano sabihin nung yung dagat mako-convert sa'yo? Obviously yung dagat, naalala niyo pa natin sa Revelation tsaka sa mga tao yun na napakalalayo ng pinanggalingan tapos magiging Kristiyano. Amen? Nakakatuwa yun kasi hindi tayo, yung gospel na pinipreach natin, hindi yan basta-basta lang. Alam niyo yung mga kulto, kaya lang naging successful yan. Grabe yung effort nila dyan eh. Pang-witchcraft nila eh. Tayo yung gospel, i-preach mo lang, ituro mo, hindi, i-preach din doon. Convert yung mga yan. Napakaganda nun. Ikaw mo tuwa ka. Lalo pag inalay mo yung buhay mo sa gospel. Kaya ang saya, no? Ito yung in-state natin. Because the abundance of the sea shall be converted, and the forces of the Gentiles shall come unto thee. Ito medyo, kasi nung panahon nito, mga Hudyo pa yung di ba? Ano yung sabihin ng forces? Forces of yung mga army. Pag pumunta sa iyo, ano yung sabihin nun? Talo sila sa iyo. Yan ang sabihin nun. Ganyan po yan. Pag nasakop mo yan, sila ngayon lalaban na para sa iyo. Makikita rin natin pa yan. May mga ibang reference pa dyan. Tuloy ko lang. The multitude of camels shall cover thee. Yan kasi uso dati. Hindi nyo nabasa dromedary. Dromedary, camel lang din yan. Okay? Parang ibang klaseng camel. Hindi na nagkakamali. Yan yung isa lang yung bump. But anyway, napakaraming camel pupunta sa iyo. Ano yung sabihin nun? Mayaman ka na naman. Kung naalala niyo si Solomon, ano yung mga binida doon? Lahat na basically, pati peacock, yung mga kalimutan, pati peacock, pati ape, pati... Kasi napakamahal yan lang yung mamahal niyan. Sinuhuli yan, inaalagaan. Gusto natin sa makakita ng ganyan sa zoo, di ba? Paano kung nasa bahay mo yun? Kasi yaman mo eh. Yung mga camel, sa inyo yung mga ngayon, mga high ace ngayon, mga camel. So, yaman mo. Midian, Ipa, mga lugar lang yan. And they from Sheba, yan, medyo sikat yung Sheba, di ba? Pumunta rin yan kay Solomon. Magpupuntahan sa'yo, ibig sabihin, mayaman ka. Parang ngayon, ang US ngayon talagang kaya yayabang yung mga yan eh. Sila yung pinaka-pinupuntahan ng mga produkto sa buong mundo. Gusto mong kumita, diyan ka magbenta. Kasi may pera sila eh. Kaya nilang bilhin niya kahit gaano kaganda yan. Naintindihan niyo ba yan? Bilis ba akong salita? So, yun. So, bakit come ng come sa kanila? Yaman nila eh. Pinagpala sila. Anong dala? Gold, incense, they shall show forth the praises of the Lord. Tapos sa mga naligtas din. Amen? Kaya po, yung mga napansin ko yung mga pastor na yun ang kasiyahan nila, yung magagado yan, gagastos yan. Pero pag nakita ng daming mga Kristiyano, daming mga Baptist, tuwan-tuwa na yan. Amen? Sa iba sa atin, siyempre, hindi natin naiintindihan yun. Pero,
Naiintindihan ko na ngayon yun. Amen? Kasi yung pa lang eh, sana totoo, no? Sana mga soul winner din. Hindi yung dumadami dahil sa Pangulong, ano man yan. Tuloy ko lang, all the flocks of Kedar shall be gathered together. So kanina, may mga camels na ito, flocks. Ang dami naman nun. Ang gagawin doon, ewan ko, baka iba i-offer, iba binenta, iba. Kedar, basta malapit lang sa Israel, yung Nebayot, bandang ano daw yan, mga Ismailite yan. Okay? Ibig sabihin, kahit kung saan-saan nanggagaling yung blessing. Either binili mo, binigay sa'yo. They shall come out with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory. Kung nakikita niyo, pati daw yung mga taga-ibang bansa, tatanggapin ng Diyos. Kasi nga, naging Kristiyano na eh. Mga sumusamba na rin sa Diyos. So, yun, dyan tayo dapat masaya, by the way. Amen? Kung di nyo pa naintindihan. Yan natin nilagay yung ating effort, pera natin, dyan natin lagay, hindi kung saan-saan. Kasi dinidescribe ngayon again natin dito yung kung saan yung glory ng Panginoon na punta sa atin. Basta hindi ko maintindihan eh. Sana nga maintindihan mo later. Kung saan masaya ang Diyos, sana doon ka rin masaya. Kasi kung masaya ka kung saang bagay na ayaw naman ng Diyos o hindi masaya ang Diyos, ano mangyayari sa nagpapasaya sa'yo? Lilipas lang din yun. Pero pag yung kinasisiyahan ng Diyos, yun ang kinasisiyahan mo, forever yun eh. Man, yun ang maglalas kasi yun ang gusto niya, yun ang mangyayari. Ano, nakuha niyo yun. So, ano ba? 8, who are these that fly as a cloud? And as the doves to their windows. Anong kinalaman ng mga lumilipad? Mamaya, tuloy natin sa 9 ha. Surely the isles, ano yung isles? Islands. Shall wait for me. Ito medyo bira itong sino kaya yung me dito. Obviously sa Isaiah yan. Okay? So paano yung picture ni Isaiah? Itong, by the way, sino pala sinutukoy niya dyan? D. Kanina pa tayo. Ito nga kayo, yung anak ng Diyos. Actually ito, Gensor, yung Israel actually ito eh. So, nire-relate natin sa atin dahil tama lang naman. Amen? Amen. Ngayon, ito, si Isaiah parang no-observe niya. So, masaya din siya, syempre. Israel din siya eh. So, surely the isle shall wait for me. Ibig sabihin, kung magsasaya kayo, hintayin nyo ako. Huwag nyo iwanan. Sino na iwanan dito? Ang saklap ng ganong feeling, di ba? Ako dati nung high school ako, naiwanan ako. Yung mga tananghali ako. Field trip. Naiwanan ka. Saklap, no? Anyway. So, maganda ito. The ship of Tarshish first to bring thy sons from afar. Ito na yung sabi ganitong fly as a cloud. Ibig sabihin niya, ang saya na nagpupuntahan na sa'yo. Yung mga mananampalataya din, mga anak din ng Diyos. Kaya again, ginagamit ito ng Israel sa kanila sa 1948. Pero hindi mga anak ng Diyos yung mga yun eh. Pero tayo, pag nag-gather na tayo sa lugar na dapat tayo mag-gather, napakaganda. Okay? So yan, so gano'n sila kalayo, lumilipad sila, ang dab. Napakaganda, no? Itong maganda. Ngayon, itong alam nyo ba yung mga, ngayon sa panahon natin, yung mga biktima ng gera, yung tinatawag na refugee? Ikaw ba matutuwa kapag tumunta sa Pilipinas yung iba dyan? Depende, di ba? Kasi madalas yan, walang pera yan eh. Eh paano kung meron? Makakatulong yun sa bansa, di ba? So sinasabi dito, ba hindi lang yan ano, may dala-dala yan. Alala niyo yung Israel na umalis sila sa Egypt? So supposedly, taghirap din sila dyan kasi alipin sila eh. Pero maganda doon, ano nangyari doon? Mapera sila nun eh. Bakit? Alam niyo ba yung kwento? Pinahiram pa sila eh. Hiram na parang ano eh. Hindi na hiram eh kasi hindi na sila babalik doon eh. Kaya basahin niyo yung Bible para madali kayong relate. So ginawa nila doon, nang hiram sila pero syempre wala nang balikan nyo kasi hindi na sila babalik eh. Kaya sabi doon, parang plunder or in-spoil nila yung Egyptians.
Alam nyo, ganyan tayo minsan eh. Pag pinagpala ka talaga ng Diyos. Tuloy ko lang. Sino ba ako? Yan, so, their far silver and their gold with them unto the name of the Lord thy God and to the Holy One of Israel, because He hath glorified thee. So, bukod sa nagkaroon sila ng mga kasama, kamanampalataya, mayroon pang dalang blessing. Alam nyo, sa church, ganyan eh. Kung may nadagdag sa ating mga, siyempre sana banal, di ba? Maayos ng Kristiyano. Paano kung may kasama pang bonus? Ano yung bonus? Minsan, nakamag-anak din, tao, pero may dala ding resources, di ba? Kasi makakatulong yun. Amen? Tapos ngayon, yung church, anong mangyayari doon? Magpapalain na ng Diyos yun. Kasi yung resources niya, may ipon at magagamit sa tama. Nakita niyo yun? Kaya blessing to eh. Tuloy ko lang. And the sons of strangers, ang daming, sino ba tong son of strangers? Hindi mo kalahi. Pero, shall build up thy walls. O, alam niyo yan, di ba? Saan nangyari yan? Nehemiah. Sinong gumastos doon? Alipin nga sila eh. Alam niyo yung kwento sa Nehemiah tsaka sa Ezra? Di ba, umiyak-iyak lang si Hananiah ba yun? Yun yung kapatid ni Nehemiah. Sige, bumalik ka na doon. Tapos, anong kailangan niyo? Walls. May walls ba siya, Meron ba siyang timber? Wala. Ito na. Bili ka doon. Ito. Sulat lang yun. Parang umaga, blank check. Sabihin mo sa Lebanon, pahiramin ka ng ganyan. Ako magbabayad yan. Gusto mo ba ganon? Kunwari si DM, magpapastor. Magpapastor ka, hindi ko tuwa sa'yo. Kunwari yung sana, Anong kailangan mo? Wala po kami tutuloy. Naku, ito, bumili ka. Saya sana all. Kasi pag naniniwala siya sa ginagawa mo ganyan po yan. Ayun ang ginawa kay Nehemiah. Na-build niya yung wall. Tapos yung di naman kina Ezra naman, si Zerubbabel. Sino nagbayad ng temple na yon? Cyrus din. Pinahinto saglit kasi medyo tagal kasi ng project. Pero bandang uli, natuloy. So yan yun, sons of strangers shall build up thy walls. Wala silang kinalaman doon. Dahil nga nakikita yung glory ng Diyos sa inyo, mga anak ng Diyos, ayun, sila yung nag-build para sa inyo. Saya nun, di ba? Amen. And their king shall minister unto thee. Paglilingkuran ka ng hari. Normally, yung mga hari, sila yung nanguutot. Sakupin ka, mag-tax kayo. Pero pag pinagpala ka ng Diyos, yung hari ang kakampi mo. Amen. Nakikita niyo yun? For in my wrath I smote thee. So, binalik lang ng Diyos. Dati kasi pinarusahan ko kayo. Pero, but in my favor have I have mercy on thee. So again, very applicable sa Israel dati. Ganun din sa mga Kristiyano. Ngayon, pag ginawa ka ng Diyos, ngayon, ligtas ka na. Ang pabor ng Diyos, nasa iyo na. Ano pang pwede mong hanapin? Wala na. Tuloy lang natin. Therefore, thy gate shall be open continually. Anong sabihin nun? Yung gate. Bakit blessing pag laging bukas yung gate? May pumapasok na Ano magnanakaw? Takot yung magnanakaw. Pwede sabihin natin trade, di ba? Bukas ang trade. Ibig sabihin, may kaayusan. Alam sa mga lugar na walang kaayusan yun, walang trade. Yung mga tao, labanan lang na labanan. Samantala, napakasarap mag-trade. Marami akong ganito, di ko naman kailangan ito. Kunwari ko, nagtatanim ka ng buko, dahil mong buko. Mabubulok lang yun. Kaya gawin mo, get-trade mo sa kanya, bigyan kanya ng iba. Anong kailangan mo? Cellphone, ano man yan. Hindi daw isa shot, So, saan applicable yon? Sa earth. May ganun ba? By the way, ganun ba sa Israel ngayon? Puro nga walls doon. Nakita niyo ba yung walls sa Israel ngayon? Katataas. Kasi yung kalaban nila, dyan lang Tinitira sila ng rocket Minsan pakita ko sa inyo yun. Walang kapayapaan sa Israel, kaya hindi sila tinutukoy dyan. Amen. Nung panahon ni Nehemiah, pwede. Pero lalo na yung mga Kristiyano. Dalitan sa atin. Di ba tayo mga Kristiyano, kahit di ka mayaman, pero masaya ka
tuloy-tuloy ang buhay, pinagpapala ka na Diyos, nakikita mo pa yung future mo, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit, dito may konting blessing yun, sa millennium. Lalo na, ang sabi sa millennium sa Revelation, ganun din, wala nang away, wala nang gera. Sabi doon, susunugin lahat yung mga gamit, panggera, susunugin. Bakit? Hindi na kailangan gera eh. Ba't magagera? Si Jesus na yung diba? Magkakaroon nga ng gera din sa bandang huli. Pero, dahil ka Satanas, papakawalan sa Satanas eh. Pero itong buong 1,000 years na to, saya niya. May lalo na sa langit. Amen. So, yun. Napakasaya nung di mo kailangan saradoon yung gate kasi may magdanakaw. Amen? That men may bring unto thee the force of the Gentiles and that their kings may be brought. Yun nga, yung pag wala ka ng kalaban. Sabi natin, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. Pag hindi ka raw pinaglingkod, itong lingkod ng Diyos, yung nation ng Diyos, yung mga Kristiyano, Israel, lahat daw paglilingkuran ka at pag may hindi naglingkod sa'yo, ano mangyayari? Those nations shall be utterly wasted. Alam nyo, ganyan kahit sa panahon natin ngayon eh. Pero lalo ng panahon nila. Pero lalo na, kung naalala nyo sa millennium, sa Revelation. Ganun na ganun. Hindi ko nabasahin, pero sinabi rin doon. Yung pag hindi sila nag-offer sa Diyos, hindi sila makaka-receive ng ulan. Amen? Yun ang sabi doon eh. At kung yung mga place naman, talagang di umuulan, pepestehin naman sila. So, sabihin, talagang paglilingkuran ka ng mga ibang tao kasi pinagpala ka tapos pag hindi sila naglingkod sa'yo, susumpain sila. So, gaano ka pinagpala pag ganun? Takot sa iyo ibang tao. Tuloy lang natin. The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree. Alagyan, pag Lebanon, puro usapan dyan, puno eh. Kasi maganda yung puno doon. Kasi nga, kahit yung flag nila ngayon, puno. Alam niyo ba yun? The pine tree, the fir tree, and the box. Hindi ko alam kung ano yung box. So, ito lang. Nitignan ko kanina, hindi ko na Basta malamang, lang yan. To beautify the place of my sanctuary and I will make the place of my feet glorious. So, ibig sabihin lang, gagamitin yung mga puno, of course, mga raw material yan, pagpapaganda ng bahay. So, lahat daw yung, alam nyo, agad yung kwento kay Solomon, napakaganda. Kasi yaman nila eh. Sinabi doon, yung silver, parang bato na lang. Sobrang dami silver. Mamaya, sabihin rin dito. So, picture to ng pagpapala. Diba? Imagine nyo yung sarili nyo ganyan. Kaya magnanakaw ibang Kristyano, gano'n. Misa parang painggitan ng blessing kahit wala dadayain naman. Huwag gano'n. Hayaan mo ang Diyos na magbigay. At makikita mo maganda yun. And, tuloy ko lang, the sons also of them that afflicted thee. May mga dati nang api sa'yo. Yung anak nila. Anong gagawin? Siyempre kung magkakalaban niya, yung kalabang pa rin. Di ba gano'n sa kwento sa Kings eh. Ang tatagal na kalabang ka ng tatay mo. Yung tatay mo kalabang mo. Ngayon magkalabang pa tayo. Ang pangit ng gano'n. Pero pag pinagpala ka daw, they shall come bending unto thee. Ano yung bending? Nakakita yung hapon? Diba? Babaw sa'yo. Actually, takot na sa'yo nga. Gagalangin ka. Amen? Gumagalang ba sa inyo? Jollibee, di ba? Ma'am, sir. Kung kahit paano. Pero pag ikaw yung totoo naman, na talaga naman. Amen. And they that despise thee, dating kinamumuhian ka, gagalangin ka na, down to the sole of thy feet. Nakakita ba kayo ng ganon? DM! Yung gawin eh. Ang gagalangin ka pag ikaw ay pinagpala ng totoo ng Diyos. No? Whereas thou hast been forsaken and hated, nung pinapala ng Diyos, dati galit sa iyan eh. So that no man went through thee, kasi walang gustong makihalubilo sa iyo. Ganun po yung lamentation. Puro sumpa sa kanila eh. Pero later, sabi, I will make thee eternal excellency. Pwedeng title din to eh. Eternal excellency. Talagang, wow! Galing! Kakaiba ka.
Hindi lang basta excellent, eternal. Ganyan po yung end state natin. Amen? Again, di tayo pare-pareho. Kaya magsipag tayo. Kung gusto nyo yung maging totoo yan. And a joy of many generations. Ayun. So, magiging masaya sa'yo. Sa atin. Ngayon, kasi millennial lang. Ilang generation meron? Tayo, nakailang generation na ba tayo? From 1900s. Ang isang generation, sabihan namin mga 30 yan 30 years. Yan. So, yun, 1,000 years. Ilan yun? 1,000 divided by 30. Basta marami yun. So, magiging masaya sila sa'yo. Amen. Pinagpala ka ng Diyos. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles and shalt suck the breast of kings. So, napanggit na naman yung Gentiles saka yung kings. Ano meron sila? Yaman. No? Ibig sabihin, again, parang gagatasan mo sila. Parang ganun. Sa mong pakinggan, pero totoo yan. Actually, kwenta ko lang sa'yo, baka na-boring na kayo eh. Nung batang Kristyano din ako, syempre dyan yung mga controversial topic dyan, yung pera, di ba? Alam niyo, pag napag-usapan yung tithes, ay na-imagine mo si pastor, ayos yun sarap pa. Diba? Tama, mali. Yun isa sa mga isip mo talaga eh. Kaya iba, naiinggit, di naman alam kung paano yun gumagana, at hindi, diba? Pero sa totoo lang, ba't nga nagbibigay yung iba at mga nagbibigay yung mga mature? At ganun. Kasi ibig sabihin, you deserve it eh. Parang tupa ka, inalagaan ka ng pastol. Anong gagawin mo sa gatas mo? Kaya mo paggatas ka talaga eh. Bahala siya makinabang doon. Ganun po ang idea dyan. Amen? Ito naman, ikaw daw, as a nation, lingkod ng Diyos, yung mga Gentiles na hindi masyado nagtapat, yung mga hari na nagpakasasa sila, mayaman sila sa ibang bagay. Pero makikinabang talaga, ikaw. Ang saya nun, di ba? At sa tamang paraan to, again, huwag kayong mamimeke. Wala tayo ditong witchcraft, no? Wala ginagawa ng ibang post religion. Yan ay hindi mo automatic, pero again, pag pinagpala ka nga mararanasan mo yan. Amen? And thou shalt know that I am the Lord thy Savior and thy Redeemer, the Holy. So doon mo na malalaman, talagang pinagpala ako, hindi basta-basta ito, hindi basta-basta mangyayari ito sa normal na tao lang. Pag pinagpala ka na ng Diyos. Amen? Anong hina. Okay lang kasi, imagine nyo, mamaya, todo natin mamaya. Ito na, parang kay Solomon. Diba, sabi ko, dahil kasi nga ini-import nila, mayaman sila nag-bayad naman sila, hindi naman sinasakop yung ibang bansa Hindi lang kailangan sakupin, pero napakalakas sila dati ng Israel noon, panahon ni Solomon. So kaya lahat ng gold sa malayong lugar, bibili nila yan, may pambili naman sila So yung mga magandang, alam niyo na, mga precious substance like gold, silver, naging very common sa kanila, yung sabi. Kaya kinumpara nga doon yung bato daw, yung silver parang bato. Ganong ka-common. Kasi yung mga silver sa lumang lugar, nag-gather sa kanila. So ito din yung sinasabi dito, for brass I will bring gold. Ang sabihin nung, for brass I will bring gold. Anong mas mahalaga, brass o gold? So pag may brass daw, siya ang magdadala ng gold. And for iron, I will bring silver. Ano mas mahalaga, iron o silver? Ano sabi dyan, pag iron, siya magdadala ng silver. Kami, explain natin. For wood, brass. Ano mas mahalaga, brass o wood? Brass o wood? Brass, di ba? Stones or iron? Siyempre iron. So, ba't ganito? Pag may dinala, hindi sinabing dinala kayo. Ibig sabihin na for brass, parang kino-convert niya. Napagandang dito, illustration dito, alam niyo yung alam niyo sa illustration lang pero totoo rin to. Alam niyo ba sa kunwari meron ditong sino gusto mo maging anong gusto mo maging paglaki mo? Kabad, mekaniko. Kunwari nag-ayos ka ng sasakyan, ang label dito kunwari 1,000, 1,000 pesos.
Okay ba yun? Dalawang oras mo lang ginawa, hindi pa ba okay yun? Nasa Pilipinas ka eh. Sa US, subukan mong gumawa doon ng the same na ginawa mo. Magkano kikitain mo? Baka triple. Ba't ganun? Lugi naman kasi nasa lugar ka ng pagpapala. Okay, magmamigrate lahat ha. Pero totoo yun. Ganun na exactly, kaya iba nag-uunahan dyan. May namin corruption, of course. Ganun talaga eh. Nasa lupa pa lang tayo. Pero napaganda illustration yan dito. Biruin mo, ang dala mo lang brass, ang Diyos ang maggagawing ginto. Ganun po yan pag nasa lugar ka ng pagpapala. Again, yun ang pinupunto natin dito eh. Pagpapala. So napakaganda. Kaya po maraming gusto mag-abroad eh. Sinusumpa yung Pilipinas. Eh, Pilipino ka rin eh. Anyway, may kapalit din naman yun. Okay? So, ibang bagay dyan tackle natin later. Ito lang bagay na to. So, pag nasa lugar ka ng pagpapala, maraming pagpapala. Amen. Tuloy lang natin kasi maraming pagpapala dito. Violence shall no more be heard in thy land. Gusto nyo ba yun? Amen. Itong nakakarang linggo po, ang daming mga violente dito sa Antipolo, no? Hindi nyo alam kung na-video lang. Pero totoo eh. Gusto niyo ba yung may violence? Yung nag-unahan lang eh, nag-git-gitan, pinatay na. Di ba hindi maganda yun eh? Either ang tatangan itong mga to, violente, mga mayabang. Ayaw mo nang ganon sa mga lugar na maayos mo. Hindi ganon. Well, lalo na daw, again balik tayo dito. Sa mundo may mga lugar na maayos. Alam niyo ba yun? Nagkaroon pa nga ng iba yun. Facebook ang ano yun. Ginawa ng parody, nagyakap yung nakita niyo ba yan? Ay, binangga mo ako, sorry ha. Sarap ng gano'n, huwag hindi ka lang yakap, pero mag-ayos lang ng mag-usap lang ng maayos eh. Pwede mangyari sa earth yan eh, lalo sa millennium. Amen. Bakit sa millennium, takot yung mga magnanakaw? Si Jesus yung hari eh. Takot yung mga yan. Saka yung mga galit kay Jesus, patay lahat yun sa umpisa ng millennium. So, gaano aganda yun? Amen. Blessing na naman. Eh, sa new heaven and new earth, wala ng kasalanan. Napakaganda nun. Amen? Ganyan, wala ng violence. Walang wasting. Walang destruction. Kaya ito, talinhaga lang to. Yung tawag mo sa wall mo, salvation. Kasi talagang walang sisira. Walang magnanaka. Wala kang panganib. Ganun po yan eh. Gusto mo ba yung gano'n o yung isa nag-iisip ko yung ano ko, baka ang sarap ng buhay na gano'n na walang panganib. Tuloy lang natin. Ano pa? The sun shall be no more thy light by day. Hindi mo na kailangan ng araw. Saan sinabi yan? Di ba sa Revelation din? Kaya ano to eh. Napaka-importante po ng araw. Alam nyo po ba yan? Mga bata, science nyo. Walang mabubuhay kung walang sun. Lahat nang gagaling dyan. May mga nangyayaring chemical processes dahil sa araw, dahil sa init, dahil sa... Sabi dito, hindi mo na kailangan ng araw. Sabihin, mas matindi pa yung blessing sa kanila. Sabi din sa Revelation niya, wala ng araw kasi ang Panginoon ang araw. Amen. Sa Kanya manggagaling lahat ng kailangan natin. Ito rin yun, pati moon, wala na rin. Hindi mo na kailangan. Ganda, di ba? Imagine nyo ba? Ngayon parang, habang pinipish ko to, parang, hindi ko alam kung nag-guess yung lahat eh. Siguro hindi. Pero, sana, napakaganda. Amen. Thy sun shall no more go down. Kala ko ba walang sun eh. Kasi nga, ang Panginoon na nga yung sun eh. Hindi na... Sino ditong gusto laging araw? Yung mga bata siguro gusto maglaro. Yung mga gusto nyo trabaho. Doon ngayon, may ilaw eh. Pero minsan ayaw mo nang maggabi. Pag marami kang gustong gawin sa araw. Pero pag nasa new heaven and new earth na tayo, wala na ring araw. Ang Diyos na.
The Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Yung sabi sa Revelation, wala nang iiyak. Ba't kayo iiyak? Wala nang kasalanan, wala nang kapigatian. Thy people also shall all be righteous. Yun eh. Kaya lang naman yung problema, may nakawan dito. Sa church, by the way, yun masaya. Pag masaya sa church, walang problema masyado. Kasi lahat natututo, lahat lumalago. Nagkakaroon ng problema, biglang may naging member dito, naloko, hindi naman nasira ulo. Pero parang ganun ba, nakarnal ba, mandadamay pa yan. Alam nyo ba yon? Ganun sa church eh, kaya dapat tulungan tayo. Mapagmatsyag tayo lahat, nararamdaman yan eh. Eh paano pag lahat daw righteous? Pwede saya nun. Lahat mabait, lahat matalino, mag-uusap lang kayo, saya niyan. Oo, usap tayo na ganyan. Garal tayo. Maglaro tayo. Sama ba maglaro? Ikaw maganda yung laro nyo, di ba? Natututo ka pa. Magtrabaho tayo. Ayun, saya nun. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the works of my hands, that I may be glorified. Na medyo nag-shift po to sa Diyos ha. Nag-shift sa Diyos yan. So siya na yan. So lahat ng tao, righteous na, forever na, binanggit din po yan sa millennium. Dito sa Isaiah, di ba? Ang sarap nung walang nagnanakaw. Pag pinaghirapan mo, ikaw yung may kinabang. Amen. Eh ngayon, minsan, yung tax natin, pataas ng pataas eh. Bakit? Yung iba na ikinabang. Di ba? Mapaibasa lang po yung last. Ready, go. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it. Anong blessing dun sa a little one shall become 1,000? Yung pag lumalago, di ba kunwari, si Joshua, mag-isa lang siya ngayon, di ba? Eh sa tagal ng millennium, 1,000 years. Eh si Joshua, kunwari, masipag na, pogi pa. Di nag-asawa siya, dalawa na sila. Eh masipag din, tsaka pinagpala din. Ang dami niya ng anak. After ilang taon, siguro mga ilang taon lang, 100 years lang, ilan na sila? Nakita niyo yan, saya nun. So, overcrowded na ang earth. Huwag ka maniniwala doon. Hindi mo kayang punuin ng earth. Amen. Napakalaki yan. Kaya nga sabi ni Bob, flat earth daw kasi laki. Kahit saan ka tumingin, hindi mo makita yung dulo, yung kanto eh. Ang laki. Hindi ko alam kung papalaki yung palalo yung earth. Sa New Heaven nyo, hindi ko alam, siguro. Para magkasya tayo lahat. So, a little one shall become 1,000, and a small one, a strong nation. Ganon din yun, sabihin. Alam nyo ba si, nung buntis binuntis ni Rebecca si, sino yun? Kambal, Jacob and Esau. Ano sabi doon? One nation, di ba? Shall be stronger than the other nation. Two nation, sabi doon sa di ba? Eh, dalawang bata lang yung ba't nation? Ganon ng Diyos nakikita niya, isa ka lang ngayon, pag pinagpala ka na, nation ka na. Amen. Eh yung mga loko-loko daw, patay, ubos. Ganon yun, kaya picture nyo yung sarili, kaya huwag kayong tatamarin na yan, mag-aral salita ng Diyos, ipasa yan. Kasi the more na ma-righteous ka, yung anak mo, ganon din, mapasa mo yan. Walang katapusan yan eh. Amen. Kanina, nakikinig ako kay Ma'am Joanne, tinuturuan niya anak niya. Ang hirap siguro ng ganun. Diba? Back to basic ka. Pero pag anak mo yun eh, turuan mo na maayos para maging mas mabilis pa siya, di ba? Pag naging cum laude si di proud na proud siya, si Ma'am Joanne. Amen? Ganun talaga eh. Sinagaan niya, do iba sa atin kasi medyo din, blessing din. Pero, nakikita niyo ba yung blessing dito? Parang hindi. Amen. Kung wala mga kotse dito, meron kanina yung camel tsaka yung dromedary. Anong pinagpalang buhay pa sa inyo? Bahay.
Yun na nga yun eh. Yung sabing gumagawa siya ng bahay dito, di ba? Yung mga wood brush na saan na ba yun? Lahat andito na eh. Saan na ba yun? Sanctuary. Diba? And I will make the place of thy feet glorious. Ano pang gusto mo? Yung bahay mo nakatirig sa malapit sa ano? Sa windmills. Saya nun. So again, lalo na pag pinicture mo to sa new heaven and new earth. Ito po kasi yung problema minsan. Sa bagay, sabi ni sa Bible yan, minsan di mo ma-describe eh. Kahit anong describe ko dito minsan, gaano kaya kaganda sa new heaven and new earth? Hindi ko nga ma-describe eh. Pwede ko lang hulaan. Eh, pag pupunta nga tayo ng mataas na lugar, di ba? Ang ganda eh. Ano pa yung may enjoy natin nun eh? Kung magkatotoo nga na lumilipad ka, i-enjoy mo. Doon ka, magkape tayo sa ano, doon tayo sa Saturn. Tingnan natin yung rings. Sige. Sarap doon, di ba? Walang oxygen doon eh. May kapangyarihan nga tayo eh. Nagsasawa na ako sa solar system. Doon naman tayo sa ano, Alpha Centauri. Hindi, napakasaya nun. Kasi ginawa ng Diyos yan lang, hindi natin ma-enjoy. Ngayon, hindi natin ma-enjoy yan. Telescope lang. Bakit natin pinag-aaralan? Again, ang title natin is The Glory of the Lord is Risen Upon Thee. So, hindi tayo nagbobolaan dito kasi nga, ang Diyos napakamakapangyarihan eh. Gamitin mo imagination mo again na may ano. Hindi ka bibigyan ng Diyos na maraming asawa, okay? Hindi mo na kailangan dun. So, yung mga karnalan, iwanan natin dito. Okay? Ba't natin pinag-aaralan to? Of course, yun nga, para kasi minsan pag may pinagdaanan tayo, may naman nabanggit dito kanina, di ba? Pero ang inaalala yung mga panahon na sila naman ay pinarusahan. Di ba? Tayo ngayon, kung naghihirap ka ngayon. Ang hirap magtrabaho, mag-aral. Ang hirap na ba yan? Enjoy nyo nga lang yan eh. Pero minsan mahirap din, men. So may ano yan, may rewards din yan. Eh lalo na pag naglilingkod ka sa Diyos. Tunay ha. Mahirap po yan, di madali. Pero, kaya binibigyan tayo ng Diyos ng parang glimpse ba? Parang pinapasilip sa atin yung pwede bibigay niya sa atin. Para ma-encourage tayo. Amen? Lalo tayo magpatuloy, hindi tayo mainip, hindi tayo mag-compromise. So, parang magnanakaw ka pa dito kung sa'yo na yung langit. Ano ka? Ibang Kristyano yun saan ganun eh. Gusto dito nyo na makuha yung glory nila sa lupa. Eh, salamat kung may bigay rin sa ating glory dito, pero huwag mo magko-compromise yung sasabi naman natin dito. Amen? Amen. Kaya kahit yung tithes, huwag nyo nakawin yan. Ano yan, pinag-aano mo? Pinangihinahangan mo? Di naman lahat yan eh. Amen? Amen. Yung oras mo, wag puro ka naman tulog. Alam ko yung mga bata talaga masarap ang tulog nyo. Pero, again, kasama po yan sa buhay. Pag ginising ka ng maaga, may gagawing maayos, mag-aaral man yan, soul winning. Huwag mong pagkait yan. Amen. Hirap eh. Itong kaya pinapakita sa atin to, pag ikaw nagtapat, ano, napakaganda. Amen. Pipicture nyo na. Medyo siguro. So, pasensya na po. Again, kulang ang salita talaga sa totoo lang. Kulang ang salita para i-describe lahat. Sabi nga sa Bible, eye hath not seen, ear not heard. Ang sabi doon, what God hath prepared to them that love His appearing. Amen. Pag gusto mo lagi, Panginoon, ang ganda ng hinahanda daw sa iyo ng Diyos. Eh, ba't tatamad-tamad ka ngayon? Yan ang tanong, yan ang nakakalungkot eh. Ang Diyos handa siyang kaya niyang bigay yung gusto mo eh. Sobra-sobra pa. Ano nangyayari sa atin? Tinatamad pa. Parang kulang pa ba? Ano gusto mong gawin ko dito? Mag-presentation ako dito. Pwede rin yun. Ngayon akong movie dyan ng ano eh. Minsan pag-noorin natin. Yun.
mga universe, mga stars. Iba, ganun ginagawa eh. Parang mamangha ka ba? Totoo din eh. Napakadami ng... Saan ba ako galing kailan lang? Sa opisina pala namin. May magandang view dun eh. Maganda ako sa aming kainan, sa pantry. Doon ako, ang ganda. Kita ko yung... medyo tanga yung pililya. Kasi 11th floor lang kami, pero kita. Alam niyo naman yung Ortigas, mataas yan, di ba? Ayun. Excited na ba kayo? Kung di ka masipag, di ka nagsisipag, di ka masyado excited. Kung nagsisipag ka, men, parang nagbibilang ka na ng kayamanan doon. Hindi karnal yan ha, totoo yan. So again, sorry again, words are not enough para i-describe yan. So anyway, the glory of the Lord is risen upon thee. Sana pangarapin natin yan, totoo yan, mangyayari yan. Kailangan natin gawin ngayon, magtapat. Kasi again, di komunista sa langit. Hindi pare-pare. Pastor, kung anong reward mo, ganun din sa akin. Bakit? Taasan mo pa. Gusto mo, talunin mo pa si pastor kung kaya mo. Wala namang ano dyan eh. Huwag mo lang akong nanakawan. Hindi. Sa Diyos naman, hindi pwede nakawin siya. Magbibigay nun. Amen. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa mga salita niyo, Panginoon. Patapos na rin kami dito sa Isaiah. Pero nakita namin, nag-glimpse the blessings, Panginoon, even sa earth, and then sa millennium, and then sa heaven and your earth, Panginoon. Bibigay niyo, kaya niyo ibigay. Bibigay niyo, pinapangako niyo sa amin yun. So I pray, kami po hindi ma-discourage kung ano man pinagdadaanan namin. Lagi nasa isip namin to, Lord, even sa church namin, Lord. Ito yung parang ilang years na, ito yung aming tema, rewards. Dahil ito po yung dapat yung maging magsipag. Kayo po yung magtapat, magsipag, Panginoon, makakaasa kami ng rewards. At ng panahon, of course, kami nagdududa siguro, yung iba, tagal naman, ano man yan, maalala namin kung gaano kayo katapat at hindi mawawala, hindi kayo maubusan, never kayo mag-isinungaling sa amin, hindi nyo kami pagkukulangan. So I pray na tapat ang bawat isa, Panginoon, kung kulang pa kami, knowledge, lakas, Panginoon, ang pangingin namin ito, Lord. At kayo pa yung magbibigay naman. Kailangan po, Lord, maraming salamat sa picture. Nakita niyo, Lord, sa amin ngayon. End state, Panginoon, na magtatapat sa inyo. So, I pray, kung pala. At gilkali sa bawat isa, bigyan ng kalakasan, Panginoon. At of course, yung aming utak din nasa inyo, Lord, sa inyong katotohanan, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.